Alam niyo ba kung ano ang guideline sa atin ng Bible kung sino ang tama nating dapat na iboto? Sino sa inyo nakita niyo na yung verse na nagsasabi sa inyo, ito pala yung guideline. The Bible actually gives us a checklist. Pero hindi ito yung topic ko for today at wala akong plano mag-endorse ng kahit sinong candidate. Okay? But I just want to guide you, give you some guidelines. Ano yung sinasabi ng Bible tungkol dyan? And actually, it's in Exodus 18 verse 21. At sabi dyan, select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Does that sound like a guideline para sa tamang pagpili ng kandidato? Ano tingin nyo? Mukha bang tama siya? So tandaan nyo lang bukas pag kayo boboto, tatlong bagay. Unang-una, tignan nyo, ito bang candidate nyo, does he fear God? How's his relationship with God? Pagka ba siya nagsasalita, para ba siyang, I acknowledge na merong Diyos, na pananagutan ko balang araw if I do not do good as a leader. Pangalawa, is he trustworthy? Katiwa-tiwala ba itong binoboto ko? And lastly, itong taong to, galit ba siya sa mga dishonest gain? Okay lang yung gain eh. Because lahat naman tayo, kaya tayo nagtatrabaho because we want to gain something. Pero itong taong to, nagboboto nyo, dapat galit siya sa korupsyon, galit siya sa pandaraya. So let this just be a guideline when you vote tomorrow. Okay? So, balik tayo dun sa ating topic, which is yung respectable sin. And now we are in our fifth, okay? So yung week 1, it was ungodliness. Naalala nyo ba kung ano yung ungodliness? Ibig sabihin ng ungodliness, pag nabubuhay ka without any regard for God. Kasi dati akala natin godliness, ibig sabihin ng ungodly, masasama yung ginagawa. Wickedness yan, wickedness. Hindi po. Ang ibig sabihin ng ungodliness is when you live life na hindi ka nakakaalala na merong Diyos. And then, we discussed discontent. Hindi ka kontento. At bakit naging kasalanan ng discontent? Because you are questioning the provider. Na parang kulang kung anong binigay sa inyo. And then, we found out about yung sa unthankful, which is kung ano yung mga bagay na usually binibigay sa inyo. Like for example, araw-araw, di ba, kumakain tayo? But we already forget to say thank you dahil, pinagtrabahuhan naman natin yan eh. Di ba, pagka kunyari, 15:30, dapat makaasa tayo na sa sweldo. Pero sometimes we forget, may mga tao na wala silang trabaho. And so we need to thank God, Lord. I am thankful, Lord, na binigyan mo ako ng work. And today, I get to collect yung aking sweldo. Because in some companies, lagi silang delayed payment. And na-mention nga ni Monique, one of the topics I forgot to put here is anxiety. And bakit naging kasalanan ng anxiety? Ba't masama bang matakot? Masama bang kinakabahan? Di ba normal lang yon? Pero ang difference kasi ng anxiety at saka fear is ang anxiety, walang basehan. Wala naman parang natatakot ka kunyari maglakad sa labas. Baka ma-hold up ako. Pero wala namang basehan yun. And so, anxiety sometimes is a distrust that God is there to protect us. Okay? And today, gusto ko kayong i-lead sa isa na namang respectable sin, and that is the sin of pride. And some people actually consider this, yan ang root, yan ang ugat ng lahat ng mga kasalanan. Etong pride. Diba? Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang may ma-pride yan? Sino sa inyo ang guilty dito? Guilty ba kayo dito? Nagkakaroon kayo ng pride? Ikaw, ma-pride ka? Diba? Alam nyo ba kung ano ang problema ng pride? Ang pride, usually, madali nating siyang makita sa ibang tao, pero mahirap siyang makita sa sarili mo. You agree to that? Ang pride, madali yan. Pag nakakita ka ng tao, kunyari, hindi sila nagbabate, mag-boyfriend, mag-girlfriend,
And then sabihin mo, yung makita mo yung isa, sabi niya, alam mo, miss na miss ko na nga siya eh. Pero ayoko makipagbati. Mo siya muna mauna. Tapos sasabihin mo sa kanya, papayuhan mo, ikaw naman, fried chicken ka lang, ma-pride ka masyado. Kung namimiss mo siya, sige na, lapitan mo. Pero alam nyo, hindi yan yung pride na gusto nating pag-usapan ngayon. Iba to. That's pride. Pero yung gusto kong pag-usapan ngayong pride is something na commonly, nafe-feel natin siya, nasa loob natin siya, pero hindi natin siya napapansin. Kasi yun yung obvious na pride, yung kinento ko kanina. So sana, before we end, hindi pa tayo mag-e-end, pero mamaya, pag mag-e-end na tayo, let's pray that God will reveal this kind of pride to us. Na kung sakaling guilty tayo dito, makonvict tayo, para hindi natin siya gagawin ulit. Because today, we're going to realize, oo nga, mali nga yun. And alam niyo yung unang klase doon, it's the pride of self-righteousness. Pakiulit nyo nga yan. And ang pride of self-righteousness, ibig sabihin niya, naniniwala ka na mas mataas ka kaysa sa iba pagdating sa intelligence, pagdating sa posisyon, pagdating sa politics, environment, especially in the Christian church. Minsan tayo, self-righteous tayo. Lalong-lalo na, pagdating dito sa Christian church, kung saan alam natin, minsan may mga accountability tayo, meron tayong mga small group, at pinag-uusapan natin kung ano ang kasalanan ng ibang tao as if tayo, wala tayong kasalanan. Lalo na, kung nasa church environment ka, and alam mo na meron pumasok dyan sa church, na alam mong lasenggo siya, meron siyang ka-live-in, o kaya, ang sex niya medyo tagilid, medyo hindi mo alam kung tomboy, or ano. Minsan tayo ang ginagawa natin, gina-judge natin sila agad. Or for example, meron kayong kakilala, pag kayo nasa church, and then may kilala kayong mga nagda-drugs, or may mga bisyo pa sila, tapos tayo, bigla tayong lumalayo sa kanila. Or ang ginagawa natin, we look down upon them. That is sin of pride. That is self-righteousness. Dito mababasa natin si Luke 18 verse 11, pakibasa nga natin. God, thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Ito, dinasal to ng isang teacher of the law. And habang nagdadasal sila, ang katabi niya, nagdadasal, Lord, forgive me, I am such a sinner. Samantalang yung katabi niya, siguro napatingin sa kanya at nakita, uy, ito yung pinagdadasal nito. Diba? Lord, buti na lang ginawa mo kong mabait. Diba? Napaka-self-righteous nung tao. We do not pray it out loud, but deep in our hearts, ramdam na ramdam natin that we are better than other people. That is the sin of self-righteousness. For example, pagka tayo pinag-uusapan natin, minsan kahit na kayong dalawa lang, mag-asawa kayo, minsan nga, justify niya pa, or isa lang naman tayo eh. Sabihin niyo, uy, alam niyo ba, si ganyan, nangutang, hindi ka makabayad. Di ba? As if, sobrang laking kasalanan ng ginawa niya at kayo ang mabait. O kaya, sabihin niyo, alam mo ba, nahuli si ganyan. Nahuli ng asawa, meron palang kabit yan. Grabe, 2 taon na. Akala ko, napakabait. Di ba? Self-righteousness. So, paano natin i-guard yung sarili natin against this? And I want you to take note of this. Yung una dyan is seek an attitude of humility based on the truth that we are only righteous because of the grace of God. And sana wag niyong kalimutan to. Paano niyo mapoprotektahan sarili niyo dun sa sin of self-righteousness, yung pride na dun ang gagaling? Tandaan niyo, lahat kayo makasalanan. Sabihin niyo ngayon, lahat tayo makasalanan. And kung sakali man na tayo ay maging tama before the eyes of God, it is grace. Sabihin niyo nga yung word na yon. Grace. Grasya yan ng Panginoon. It's not something na ginawa nyo. Kaya kayo righteous ngayon, hindi dahil sa bagay na ginawa mo.
Walang taong mabait. Walang taong perpekto. We are made perfected only through the blood of Christ. And so, huwag kayong magmalinis. If you keep that in mind, then hindi nyo isipin na grabe, lamang na lamang ako sa Kanya. Tandaan mo, you are just one confession away. Kahit na kunyari, siya, 100 na yung napatay niya, dahil talagang killer siya, ikaw naman, napakabanal mong tao, araw-araw, dasal kang dasal. Alam mo kung gaano kalayo ang kasalanan nyo? It is one prayer away. All it takes is one surrender to God. And you both are equal. You both are righteous. Nagets nyo? Pangalawa, identify ourselves with our sin even if we're not guilty. For example, instead of meron kayong kilala na laging nangungurakot. Laging hingi na lang ng hingi ng lagay. Okay? Rather than condemning that person at sabihin nyo, alam mo, grabe talaga to. Karumal-dumal ang ginagawa niya. Nakakapanlambot. Imbis na ganyan ang sabihin nyo, when you pray to God, ang sabihin nyo, Lord, you know, unknowingly, baka sakaling nakagawa rin ako ng ganyang kasalanan. And alam nyo, dito, I am reminded of yung isang scribe sa Bible, ang pangalan niya si Ezra. Okay? Na nung time that he was praying, alam mo si Ezra, he served the Lord. Hindi siya yung type na gumagawa ng kung ano kasalanan. Pero, when Ezra prayed to God, ito yung dinasal niya. Ang sinabi niya doon, oh my God, for our iniquities, ibig sabihin ng iniquities, kasalanan. Ang mga kasalanan namin ay tumaas na, mas mataas pa kaysa sa aming mga ulo. At ang aming mga guilt has mounted up to the heavens. Alam niyo yung pagka-guilty namin, tumaas na hanggang langit. Anong mapapansin niyo sa dasal niya? Sinabi ba niya ang mga kasalanan nila? Hindi niya ginawa to. He is innocent of these things. But you know what? Let's follow Ezra's example. Na ang ginawa niya, instead of being self-righteous, ang ginawa niya is when he prayed, sinama niya sarili niya doon. Because there is a chance na baka tayo unknowingly, nagawa rin natin yon. And with that, naiisip natin na we are no different from these sinners. It doesn't matter kung anong ginawa nating kasalanan. One sin is all it takes to be broken away from God. Number 2, sometimes we have that pride of correct doctrine. Sabi nga dito, makita mo yung nagdadasal, sabi niya, Dear Lord, why did you make pride a sin? And then make me so awesome. Diba? Bakit yung ginawang kasalanan nyo? Tapos ngayon, ginawa nyo naman ako sobrang okay. Etong kasalanan na to is yung always thinking na basta yung doctrine natin, tama, at yung namang pinaniniwalaan nila, laging mali. Which is why I recommend to you, always read the Bible so that you will learn firsthand. Tandaan nyo lagi, how many gods do we serve? We serve one God. And alam nyo, nung time, when God instituted His church, when the church started, hindi naman niya dinivide yan. O sige kayo, Pentecostal, kayo, Evangelical, o kayo, ganito. It is just the Christians. They were just called the way. Iisa lang yun. And tandaan nyo, every time we divide ourselves, we're also dividing God's heart. So don't be prideful of your doctrine. Ask God to enable you to hold your convictions with a genuine spirit of humility. And sometimes, alam mo, kasi ang nangyayari sa atin, pag kinokorek natin yung ibang tao, sila mismo nagko-close. Because the way of our correcting them is wrong. Very prideful. Alam mo, pagka mga ganyan, wait for the right time. The Bible says we are to correct each other with gentleness and in love. And sometimes tayo, pagka natin, kunyari, pag nakakita tayo ng tao, na may ginagawa siya na hindi natin ginagawa sa ating religion. And sometimes, alam nyo, sa church na where we attend to namin ni Monique, in CCF, our pastor tells us, there are some things that are to die for. And there are some things that are
debatable. Anong ibig sabihin nun? For example, ano yung mga example ng mga things to die for? Salvation is by faith alone. To die for or debatable? Ano tingin nyo doon? To die for. Bakit? Kasi ang laking palpak nun. Pagka kunyari, sinabi mo, hindi. Kailangan faith at saka mabuting gawa. Sabi mo, yan ang para makapunta na langit. Hindi pwedeng faith lang. Medyo paglaban natin yan ng buhay natin. Diyan nakabase ang ating faith eh. But what are some of the things that are debatable? For example, kung sa ibang church, makikita natin, sabi nung iba, pagka nagkaroon ng tattoo, masama. Yung ibang church naman, okay lang sa kanilang may tattoo. Ano tingin nyo? Debatable or dapat yan to die for? Debatable. Pero yung debatable na yun, hayaan nyo na. Pag yung mga ganyan, respect the differences. Or yung iba, sabihin nila, masamang nagkakaroon ng pastor na babae. Dapat, ang babae, nakalagay yan sa Bible. Hindi yan nagtiteach. That is debatable. To each his own. Kung yung church nyo, yun ang inano sa inyo, then let's respect it. Hindi naman nasa doctrine natin, it will not cause you to lose your salvation. Nagets nyo? So yan ang ating correct. Let's not be too prideful of what we believe in. Yung third naman is yung pride natin caused by our achievements. Lalo na, mababasa natin sa Bible, ang sinasabi dyan, there is a cause and effect dun sa ginawa natin. In other verses, ang sabi dyan, you reap what you sow. Kung anong tinanim, yun din yung aanihin mo. And so sometimes tayo, dahil pinagtrabahuhan natin yan, nagiging masyado tayong proud dun sa ating ginawa. Ang sabi nga dito sa Proverbs 13 verse 4, sabi dyan, soul of the sluggard craves and gets nothing. Pagkatamad ka daw, kahit anong asamin mo, wala kang makukuha. Tamad ka eh. Yung katabi niyo ba, tamad? Diba? Like for example, for the sake of our students, yung iba, may mga kilala ba kayong kaklase na tamad mag-aral? Tamad mag-aral. Pero pagdating on the day itself, nag-expect siya, sabi niya, nako, kailangan ko pumasa dito, kailangan ko tong grade dito, kailangan ko dito 80 kasi sa last quiz, bagsak na ako eh. Pero pag hindi ka nag-aral, malaki yung chance na bagsak ka talaga. Tama? Kasi, pagka pumasa ka, nakakatakot yun. It's either talagang matalino ka or ikaw ay nangopya. Diba? While the soul of the diligent is richly supplied. Yan ang sinasabi dyan. However, the Bible also says the success in any endeavor is under the sovereign control of God. Ano yung sabi niya dyan? Sabi dito, the Lord makes poor and makes rich. He brings low and exalts. Diba? So, ibig sabihin yan, dyan tayo nagkakaroon ng problema. When sometimes, pagka kunyari yumaman kayo, and then pinuri kayo ng kapitbahay nyo, ang sabi sa inyo, alam mo, ang swerte mo talaga, kasi ang sipag-sipag ng asawa mo, kaya kita mo, ang yaman-yaman mo. Diba, ang dami mo, meron kang ref, bago yung kotse mo, bahay mo, maayos, and ikaw naman, tinatanggap mo yan, sabi mo, oo, asawa ko kasi talagang, wala, pinalad lang, fortunate lang, diba? And you fail to acknowledge God. Because sabi dyan, alam mo, it's possible na kahit anong galing mo, even if anong porsige ang gawin mo, kung ayaw ng Diyos yan para sa'yo, guess what? Wala kang magagawa. Diba? Kaya ang sabi dyan, the Lord makes poor and makes rich. He brings low and exalts. So, tandaan nyo, sa human point of view, probably nakikita nila ang kasipagan nyo. Nakikita nila kung anong hirap ang ginawa mo. Pero, in the end, isipin mo, kung magaling kayo kunyari magsulat ng kanta, sino ang nagbigay ng skill sa inyo niyan? Kunyari ikaw, magaling ka sa business. Sabihin na natin yon. Maliit na pera na palaki mo.
Sino ang nagbigay sa iyo ng mga opportunities? Di ba? So, dapat natin laging ina-acknowledge yun. Dito, sinulatan ni St. Paul, sa susunod na verse na to, ang mga Corinthians na sobrang proud itong sulat na to. Sabi dito ni Paul sa kanila, what do you have that you did not receive? If you received it, why do you boast as if you did not receive it? Alam niyo kung tutuusin, lahat ng bagay na meron kayo, kung ililista niyo yan, lahat yan bigay ng Panginoon. Each and every one of them. And you have to acknowledge kung saan ang gagaling yan. Lahat ng, kung nagkaroon ka man ng mga medals, sabi mo, hindi naman to galing kay God. Nagsunog ako ng kilay para makuha to. But who gave you that intelligence? Alam niyo ako minsan, pa nag-aaral ako, basa ako ng basa, pero walang pumapasok sa utak ko. Kaya ang tagal-tagal ko, paulit-ulit. Minsan 3 times ko na binabasa, hindi ko pa rin siya maintindihan. Lalo na ngayon, I'm trying to learn psychology. Nag-aaral ako ngayon. Ang hirap ng libro namin. Parang feeling ko talaga, nagdodoktor talaga ako. And it's so hard. Why? Pinadasal ko nga sa Lord, hindi mo ba ako ginift pagdating dito sa area na to? Kasi talagang, ang hirap-hirap niya, parang mas madali pa matutunan ng Chinese sa akin kaysa doon sa pinag-aaralan ko ngayon. And we have to acknowledge that everything, bago natin siya matanggap, kailangan munang ibigayan sa atin ng Panginoon. Alam nyo, meron nga ako recently nabasa. I was reminded, nasabi doon, alam nyo bukas, magkakaroon ng eleksyon, di ba? Magkakaroon ng botohan bukas, and pagdating ng Tuesday, o kung kailan man sila magde-declare, sigurado yan. Pag ang nanalo, si Duterte, si Binay, si Rojas, at saka si Po, magfa-file sila ng reklamo. Anong sasabihin nila? Dinaya. Pagka naman si Rojas ang nanalo, ang sasabihin naman nila Duterte, dinaya. Pagka si Po ang nanalo, ang sasabihin na naman ni Binay, ni Duterte, basta lahat ng kalaban, kahit sino naman yan eh. Whoever wins, yung kalaban, sasabihin lagi, dinaya. But you know, if we are to read the Bible, alam nyo ang sasabihin ng Bible sa inyo? Kung sino man ang manalo, whether kandidato nyo man or hindi, you have to submit to authority. Sabihin nyo nga yun? Submit to authority. Alam nyo kung bakit? Pwede silang mandaya hanggat gusto nila. Pwede silang bumili ng boto hanggat gusto nila. Dayain nila yung PCOS machine hanggat gusto nila. But if God does not allow it, hindi siya magiging presidente. And saying that gives me goosebumps. We serve a sovereign God. Na kahit sino sa atin sabihin mo, hindi, matalino ko, I got it figured out. I hired the best people, lahat ng mga goon, hinire ko yan para, natin, huwag kayong mag-alala. We serve a sovereign God. You don't even have to put in Facebook, ang kakapal na mga kuha nyo, dinaya nyo kami, ganyan, ganyan. You don't have to do that. You are only making yourself look bad. Hindi nyo kailangan mag-voice out. God will be your avenger. Kung sino man ang gusto ni God na maging presidente natin, yun ang mananalo. I tell you 100%. And so, for example, kung ang nanalo dyan, either of the 4 or 5, sama pa si Miriam, tandaan nyo, God placed them there, not people. Do I make that clear? So submit. We are to submit. Whether you like it or not, we submit. Dito sabi ni Paul, whatever you have, what do you have that you did not receive? Ibig sabihin yan, kung siya ang nanalo doon, ibig sabihin, it is God that placed him there. You have nothing that did not come as a gift from God. Yung intelligence, yung itsura mo, kung maganda ka man, kung matalino ka man, galing lahat yan, even your health. Even yung health mo. And you have to be thankful for that. Yung mga opportunities na nilagay sa iyo, lahat yan, galing yan lahat sa Panginoon. In all instances, I cannot think of anything but that it's because we have not acknowledged from God. We have not acknowledged that it all came from God. Minsan doon tayo nagkakaroon ng problema. So, paano tayo dapat magbago? For example, kung yung anak mo nag-graduate ng summa cum laude from ABC Company, instead of saying,
Alam mo, proud na syempre, proud ka, di ba? Pag yung anak mo, nag-ano dyan, sabihin mo na, uy, galing-galing talaga ng anak ko. Nag-graduate siya. Gold medal. O kaya, summa cum laude. Instead of saying that, eto ang sabihin nyo. My son graduated from summa cum laude from ABC University. And alam mo, ina-acknowledge namin na lahat ng katalinuhan niya, alam mo, galing kay God yan at binigay sa kanya. So kaya napaka-thankful namin. Mahirap bang sabihin yon? And dito alam nyo, naalala ko talaga dito, si Manny Pacquiao. Because ako na-bless ako sa kanya. Nung time na natalo siya, anong attitude niya? Sinabi niya, wala. Luto. Hindi. In-acknowledge niya. Sabi niya, you know what? Ganyan talaga buhay. Hindi pwedeng lagi kang panalo. But every time he wins, sinasabi niya, God makes me win. Hindi ako ang nagpapanalo. Ako, I can train all I want. Pero in the end, it is God that blesses me. How about ito? Pagdating sa achievement, ito baka yung iba sa atin, guilty tayo dito. Our desire to be recognized. Hindi ba pride yun? Na for example, minsan sabihin mo, special guest ako dito Bakit ako pinaupo dito sa likod? Teka muna, minsan pagpunta natin sa department store, may bibilin ka. Mahal yung bibilin mo Excuse me, magkano ba yung ganyan? Tapos yung binibili ng katabi mo, mura lang. At ikaw nagde-demand ka, uy, kunin mo muna yung sa akin, mas mahal yung binibili ko dyan. Diba? Isn't that pride? The desire to be recognized? O kaya pag kunyari pumunta tayo, nag-speech, kunyari nagpunta kayo, inimbita kayo sa isang party, pagdating doon, ang hinanda lang sa inyo, barbecue lang at saka kanin. Tapos sabihin nyo, ano ba yan? Ang lai-lai ng pinanggalingan ko, pagdating dito, yan ang pala ipapakain mo sa akin. Di ba? That is pride. That is pride. And last, the independent spirit. And ang ibig sabihin ng independent spirit, unang-una, it's yung resistance to authority. Ayaw natin makinig. Hindi natin siya ina-acknowledge. And yung next naman, is yung ating unteachable attitude. And usually, itong dalawang to, usually, nakakasabay sila. Like for example, pagka kunyari, kasi kami ni Monique, mahilig kami mag-counsel ng mga mag-asawa. So may mga nililid din kaming mga parents. And sometimes, pag nakakita kami ng mga undisciplined na anak, sometimes we get critical. And sabihin namin, ano ba namang klaseng pagpapalaki ng mga anak yan? Hindi man lang nila dinidisiplina. And sometimes forgetting that, you know what? Kami mismo, hindi rin naman kami perfect. Or sometimes, pag nakaupo ako, nakikinig ako sa message, kunyari ng pastor sa ibang church. Minsan, nagkikriticize ako. Sabihin ko, medyo hindi naman ako masyadong nakapick up dun sa sinabi niya. Diba? Forgetting that at that moment, siya yung authority Minsan gusto kong agawan ng mic Diba? Dito sabi sa Hebrews, sabi dyan, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. At alam nyo, yung writer nito, kung sino man nagsulat niyan, kung si Paul man, he knew about submission and knew the feeling of a leader, leading an unteachable soul, or one who doesn't want to submit. Ako naalala ko nung nagtatrabaho pa ako dati, matigas din ulo ko nun. Kasi first time ko mag-work, first year college ako. And yung time na yon, yung boss ko, utos ng utos, pabuhat ng pabuhat, until one time, nagkaroon kami ng movie premiere sa Robinson's Galleria, and I shouted at him. And then I quit. I got fed up. And napuno na ako Sabi ko nun, hindi ko naman kailangan magtrabaho dun Pero after that, tsaka ko na-realize that most of the things na nagagamit ko ngayon were things I actually learned from Him. And so, nung time na when I got to know the Lord, I had to look for Him. And I had to apologize with that thing that I did. Because alam ko, I became
unthankful. At that time, I became so prideful. Hindi ko in-acknowledge that He was used by the Lord. Resistance to authority and unteachable spirit is not limited sa mga estudyante at saka sa mga bata. Yung Bible actually also teaches the value of a teachable attitude. It doesn't mean na pwede kayong diktahan kung anong gagawin nyo. Pero siguro, it's important that we always open ourselves to the teachings of those especially na mas matanda sa atin. Huwag niyong kakalimutan, the center of sin at saka pride, ano yung nasa gitna ng word na yun? It's always I. And siguro as I end my sermon today, siguro I want to tell you, it's not about you. And siguro yung pinaka-sin natin dito, yung sin of pride, is sometimes we've been living life na parang tayo yung sentro ng mundo. Nagagalit tayo pag tayo dinedeprive. Nagagalit tayo pag tinatapakan yung ego natin. Nagagalit tayo pagka yung binibigay sa atin, hindi ito yung due para sa atin. So tandaan nyo, itong pride, hindi lang to ibig sabihin yung yung ayaw mong makipagbate. It can also be self-righteousness or sobrang proud tayo dun sa paniniwala natin na ayaw nating tingin natin lahat na lang sila mali. Or you're so proud of your achievements. Or itong huling natutunan natin, yung pagiging unteachable attitude natin, that's also the sin of pride. So can I just ask us to bow down our heads?